Good day guys, so this is the KYT R2R Pro. It's been a year na din since nung nabili natin to, and kamusta na ba siya? How was it after 1 year? So tara, let's find out. Pagas tayo. Okay, let's go. Isang taon na rin since nabili natin tong KYT helmet guys sa Makina Moto Show. And you probably haven't seen much about this helmet, no? Since hindi ko siya ginagamit pang motovlog. And yun nga, I only use this as my personal helmet. Kapag hindi ako nag-vlog, pag may mga personal akong biyahe, ito ginagamit ko. And yun nga, this is the first time na ginamit natin siya pang motovlog. Since I wanted to share sa inyo kung ano yung experience ko dito sa KYT R2R Pro. So again guys, nabili ko to sa Makina Moto Show last year. Doon sa event ni Sir Zach Lucero sa SMX, no, sa MOA. And I got this for around, I think, mga 8,500 pesos more or less. And this is actually one of my newest helmet. Okay, so sa weight niya, yung bigat niya, tumimbang siya ng mga 1.5 kilos. So hindi naman siya ganun kagaang, no? Pero hindi rin siya ganun kabigat. Parang halos parehas lang din ng mga standard na helmets. 1.5 kilos. Pero it definitely feels lighter kapag suot mo siya. Next naman guys ay dual visor siya. So meron siyang visor sa labas, itong clear. And meron siyang shade sa loob. Isa rin to sa mga nagustuhan ko dito guys, since kagaya ngayon medyo tutok sa atin ng araw, napaka-useful nung secondary visor, no, yung shades. Andito pala ang switch niya guys. Andito yung bukasan niya sa kaliwa. Yan. Making. Let's go. Okay, next naman guys is naka-double D strap siya. Mas mahirap siyang ikabit, oo, pero mas safe siya guys. At mas makakasiguro tayo na hindi titinapon yung helmet natin, no? In an event of a crash na wag naman sana, mas safe ang locking strap natin kapag double D yung straps ng ating helmet. So itong R2R Pro, again, yun nga, naka-double D siya guys. Yung parang sinisintas dito sa ilalim, tapos nilalock, no? So isa rin yun sa mga features na nagustuhan ko sa kanya. Nasaan yung V-Power Racing? V-Power... Eto. Bossing full tank po. Racing, oo. Yeah. Kaya matatanggal. Ay, kayo sa camera. Opo. Lagay ko sir. Opo. Ay, taas ko lang, Ano, kasi bibili ako ng... Ano po yun? Ay, isang tapakan. Walang ganun sa'yo, kuya? Walang tapakan? Natanggal. Ah, natanggal. Anong vlog mo sir? Sa YouTube po. LJ Galang. Mga tungkol dito sa motor na to. Okay, thank you. Salamat. 8.1 liters. Grabe, lakas ko sa gas, 26. Okay, let's go. So dito ako nagpapagas guys sa Shell Blue Ridge kasi mas mura. Tunnel sound check. Ayos. Okay, we are here sa Shell Pugon. Tambay nila muna tayo dito. Wala pa masyado ng rides ngayon. Nagsa-celebrate ng Mother's Day siguro halos lahat, no? Or baka kaninang umaga pa sila. Ewan ko, pero walang riders dito ngayon. This is the helmet guys. Tanggalin natin yung double D strap. Hindi naman siya ganun kahirap actually. Pag nasanay ka na. Ayan, tanggalin siya kagad, no? Okay. And ito siya. So isa pa pala nagustuhan ko rito guys, yung kanyang spoiler or yung palikpik sa likod, no? So ito pa rin yung stock spoiler niya, yung original pa rin yan. Hindi ko pa pinapalitan. And kahit yung stock lang guys, ang ganda na rin. Ang ganda tignan. Tapos yung visor pala niya guys, ay meron ding safety lock dito sa unahan. Ayan, no? So kapag sinara niyo siyang ganyan, tapos diniinipat siya ng konti, ayun, makita niyo nag-lock siya. So hindi na yan matatanggal. And pag gusto niyo buksan, pipindutin niyo lang siya pataas. At yun, bukas na siya ulit.
Secondary visor, again, nandito yung switch niya sa kanan, ito. So, ihilayin mo siya patras. Yan, para lumabas yung visor. And tutulak mo pa abante para sumara. Double D strap again. Ito yung sura nung guys. Yan, so again, ito ngayon guys. Ito yung tawag natin na double D strap. Ganyan yung sura niya. Tapos ilalace mo lang siya sa kabila, no? And isa pang nagustuhan ko rito guys, ay meron siyang emergency straps or emergency pull straps. Itong dalawan to. So kapag hinila natin yan guys, hihiwalay yung inner foam, yung foam sa loob, dito sa outer shell. So tingin kailan ba ginagamit to, no? In an event of a crash, syempre dapat nating ingatan yung ulo ng rider. At hindi natin dapat basta-basta galawin lang yung helmet, no? At tanggalin sa kanya para maiwasan na magkaroon pa ng further injuries. So ang gagawin natin sa ganung sitwasyon, etong dalawang pulang strap lang ang hihilain natin para kumalas na yung outer shell dun sa foam. So bali yung foam na lang yung may iwan sa ulo ng rider. So magandang safety feature din siya guys. Sa loob naman guys, ito yung itsura ng foam niya. So may mga red stitching siya, no? And pati sa loob, ganun din. Kaya pati yung inside niya, kung kita nyo, may mga red stitchings din. Ang size nito guys ay medium. Itong kinuha ko medium to. Kasi guys, meron siya etiketa dito ng shades, nakasulat, wearable. Ibig sabihin, pwede niyo siyang suotin kasabay ng mga shades ninyo. If ever gusto nyo mag-shades habang nag-ride. So, ma-accommodate niya yun dito sa helmet na to. And also, hindi ko lang mapakita sa inyo, pero meron din siyang provision sa loob para sa headset or sa earpiece, no? Kung maglalagay kayo ng Cardo or Freedcon, yung mga pang-comms na device, ready din siya doon. May salpakan dito malapit sa tenga, magkabilang side. So, hindi ko sure kung kita nyo, pero nandito lang siya. Sa magkabilang side ng ears ninyo, pwede nyo salpakan ng earpiece or headphone. Iwawiring nyo lang sa loob, no? Yung design naman niya dito, guys, ay parang carbon finish. Ayan, kung mapapansin nyo. Actually, hanggang sa pinakaloob ay carbon din siya, kung mapapakita ko sa inyo. Ayan, hindi lang makita eh. Pero, same lang din siya nito. Itong nasa ibabaw, yan. Hindi ko na sure kung legit na carbon, guys, pero yun yung design niya. Ayan, kung makikita niya, guys, ito. So, kung familiar kayo dito, comment down below kung carbon ba talaga siya or carbon design lang. Same din pala dito, guys, sa bracket ng visor. Ayan, kung mapapansin nyo, parang carbon finish din siya, no? So, ito, guys, after 1 year, ito na ang itsura niya. Wala naman akong binago dito, no? Nagkapit lang ako ng sticker dito, pero yun na yun, that's it. Hindi ako nagpalit ng visor. Yan pa rin yung stock niya na clear. Since yun nga, meron naman siyang shade sa loob, dual visor siya. At ito yung kanyang design. Yan, number 0, leopard. Mugello yung nakasulat dyan, guys, natakpan lang nung ICC sticker, no? Ito yung design niya, may parang racket dito na mukhang aso. Ito yung design ng KYT R2R Pro na special edition nila. Para sa vents naman, guys, meron dito sa harapan. Yan, so you pull it down para bumukas, push it up para sumara. So nakalagay dito guys, ELS or Easy Lock System. Ito kasi sinasabi ko sa inyo, yung pinipindot dito sa visor. Dito sa ibabaw, meron din siyang vent. Ito ng black na to. Tutulak nyo lang pa right para bumukas. Ayan, pupush nyo lang to para bumukas. So ayan siya. Then para sumara, balik nyo lang na ganyan. And yun nga, ang spoiler niya ay ito guys. Ito yung stock na spoiler. So para siya may dual spoiler, no? Kasi merong mas maliit dito eh. Ayan, oh. So dalawa siya na pababa pag ganyan. Angas din. And yun nga guys, no, after 1 year, ito pa rin ang itsura niya. Makinis at sariwa pa rin since bihira ko rin gamitin, no. Hindi ko siya ginagamit pang vlog, more on sa mga personal na biyahe ko lang. Minsan pamasok sa office, mga ganun lang. And yun, gusto ko lang share sa inyo since may nag-comment dun sa video natin dun sa event ng Makina Moto Show last year na nagtatanong kung kamusta itong KYT R2R Pro natin. So shoutout sa iyo brother. Salamat sa iyong comment. And yun nga, ito siya ngayon guys. Sarap gamitin actually. And I would also highly suggest guys, mara-recommend ko siya na overall helmet siya, no? Pwede pang araw-araw. Pwede nyo rin gamitin sa racetrack kasi nga may mga safety features siya. Yung double D strap, yung emergency pull down na strap. And ang shell down niya guys ay gawa sa thermoplastic na resin. And since KYT is a known brand guys, no? Sikat na brand na to, kilala sila sa racing and also sa quality ng kanilang helmets, makakasiguro tayo na matibay to at mabibigyan tayo ng protection in an event of a crash. Na again, wag naman sana. So again guys, highly recommended na helmet, KYT R2R Pro. Kuha kayo nito para pares tayong helmet. So that's all. I hope this helps. Thank you so much and God bless. Bye-bye.